Kahit dulo na ng Visayas ang probinsya nila Edna, napagpasyahan niya na bumalik roon kasama ang kanyang ina. Pansamantala silang nakituloy sa kapatid ng kanyang ina na si Chong Clemente. Hapon na nang makarating sila roon. Kaya naman gulat na gulat si Chong Clemente nang muli silang masilayan makaraan ng 20 taon. At dito ay kwento nila ang tungkol sa kalagayan ng kanilang pamilya sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at di niya malaman kung ano ang unang mararamdaman ng mabatid iyon. Nagkaroon ng konting handaan sa hapagkainan nila. Sagot na yon ni Edna. Matandang binata si Chong Clemente kaya't kasyang-kasya silang tatlo sa kubong kinilalagyan nila. Kinabukasan, nang masilayan silang mag-ina ng mga kapitbahay, naging laman sila ng tsismisan ng mga ito. Ayon sa mga narinig nila, ay bumalik na naman raw sila sa probinsya, kung saan ay naging malaking kahiyan sila noon. Pero di na lang nila ito gaano pinansin. Nagpatay mali siya na lamang sila at parang walang narinig. Naparoon lamang kasi sila sa probinsya upang magbakasyon at magliwaliw, kaya't wala silang panahon para magpaapekto sa mga negatibong tao. Isang araw, napagpasyahan ni Edna na mag-surfing sa dagat dahil maganda ang agos ng alon. Noong una ay nag-e-enjoy siya sapagkat marami ang nanonood sa kanya. Ngunit nang mamataan niya ang dalawang babae na masinsinang nag-uusap habang nakatingin ng masama sa kanya, napagpasyahan niya na ang umahon sa dalampasigan. Pero hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng mga ito. Hoy Edna, hindi ko inaasahan na babalik ka ulit dito ah. Sa kabila ng malaking kahiyan na kinaharap ng pamilya niyo noon, nakuha mo pang ilantad ang pagmumukha mo dito sa lugar namin. Mukhang nakakalimutan mo na yata ang nangyari ha. Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo ha? Sambit ni Pauline. Kaibigan niya ito noong mga bata pa lamang sila. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay lumayo ang loob nito sa kanya. Natawa naman ng dalagang kasama nito na nagngangalang Rowena, na siyang dating naging kaibigan niya rin noon. Palibhasa, 10 taon pa lang siya noon. Kaya't nakalimutan niya na kung paanong magtangkang magnakaw at manloob ang tatay niya sa pamilya Hernandez. Isang malaking kahiyan lang kayo sa lugar na to. At tignan mo nga yung kasuotan mo. Nakatupis. Hindi bagay sa'yo. Mukha ka lang pokpok. Sa kabila ng panlalait ng mga dati niyang kaibigan, naisip niyang wag na lamang itong pansinin para makaiwas na sa gulo. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit na nasasaktan na siya sa mga naririnig. Para kasi sa kanya, ayos lamang kung siya ang nilalait. Kaso nga lang ay dinadamay pa ang ama niya. Kung di siya lalayo sa dalawang malditang iyon, baka hindi na siya makapagtimpi. Kaya tinalikuran niya ang mga ito at dumiretso muna siya sa palikuran upang makapagbihis at pagkatapos ay umuwi na siya sa kubo ng tiyuhin niya. Napag-usapan nila ng kanyang ina na si Adelina ang tungkol roon. Naku anak, huwag mo nalang pansinin yung dalawang yun. Alam mo naman kung ano yung katotohanan kaya huwag ka nalang magpa-apekto. Nandito tayo para magbakasyon at di makipag-away. Sambit ng kanyang ina. Opo ma, sige. Ganun na lang yung gagawin ko. I-ignorin ko na lang sila. Kaso nga lang hindi ko na-enjoy yung bakasyon ko eh. Ang dami kasing chismoso dyan. Tugon ni Edna. Sumabat naman ang kanyang Chong Clemente. Naku, 1 buwan lang kayo magtatagal dito, pamangkin. Pero nagpapa-apekto ka? Sulitin mo na lang bakasyon at mag-enjoy. Kamusta na pala yung surfing? Tanong pa nito. Napangiti naman si Edna. Napagtantong tama ang nabanggit ng kanyang tiyuhin. Ayan po, Chong. Maalon. Pero caring-carry ko naman. Hindi po nakakapaso sa balat ng sikat ng araw dahil may pagkakataon kasi na makulimlim naman. Kaya di po ako gumamit ng sunblock. Sa mga susunod na araw naman po, ay magsasurfing ulit ako. At di ko napapansinin ng mga yun para mas lalo kong masulit ang kagandahan ng kapaligiran. Pagpatak ng hapon, tinulungan ni Edna ang tiyuhin na magbenta ng baon na uling. Pero bago iyon, nilagay niya muna ang mga ito sa sako saka ipinatong sa kartilya. Tigi-isa sila ng tiyuhin sa kartilya, kaya't may kanya-kanya silang tinutulak. Nang makarating na sila sa bumibili nito, hindi niya inaasahan na dadaan pala roon sina Rowena at Pauline. Nakita si Edna ng mga ito na may bahid ng uling ang damit dahil sa pagsasalansan niya nito kanina. Oh my God! Nakikita mo ba yan, friend? Si Edna na akala natin ay sosyal na dahil nakita natin kanina nagsasurfing sa beach. Nagbebenta pala siya ng uling. Naku,
Siguro lumuwas lang siya dito sa probinsya dahil mas mahirap ang buhay nila rin sa Maynila. Matawa-tawang pahayag ni Rowena kay Pauline. Malakas ang boses nito na halatang pinaparinig talaga kay Edna. Tumpak! Tama ka sa sinabi mo, Fred. Baka pulubi na sila sa Maynila. Ang pamilya nila ay parang daga na kung saan may makikitang mapagkukuhanan ng konting pagkain, nandoon sila. Naku, baka dito ulit magnakaw ang mga yan. Tugon naman ni Pauline hanggang sa umalis na ang mga ito pero patuloy pa rin humahagalpak ng tawa. Napailing na lamang si Chong Clemente habang nagsasabing, yan ang masamang epekto para sa mga anak ng tsismoso at tsismosa. Tumatanda na rin silang ganun. Yan ang narinig nila sa kanilang ama't ina kaya yun yung pinapaniwalaan nila. Ay, patuloy pa rin silang maghahabi ng kwento kahit na hindi naman alam ang katotohanan. Nako, wag nyo na lang silang pansinin. Alam ko yung tungkol sa nakaraan. O siya, Clemente, itimbang mo na ang mga uling na mapresyohan ko na. Sambit ni Aling Sonia, ang bumibili ng uling. Malayo itong kamag-anak nila Adelina at Chong Clemente. Alam nito ang buong katotohanan kaya't hindi ito naniniwala sa kwento-kwento. Sa mga sandaling iyon na nag-usap sina Aling Sonia at Edna, sobra itong nagimbal nang mabunyag ang tungkol sa kasalukuyang buhay nila. Nang matapos nilang makapagbenta ng uling ay bumalik na sila sa kubo. Pinaghanda silang mag-ina ni Chong Clemente ng sariwang gatas mula sa alaga nitong kalabaw at tinapay na may keso bilang kanilang merienda. Sa sumunod na araw, napagpasyahan ulit ni Edna na mag-surfing. Hindi na masyadong revealing ang suot niya para hindi mapansin ng mga katulad nila Rowena at Pauline. Pero hindi niya inaasahan na makikita niyang muli roon ang dalawang maldita na ito. Kaya naman gaya ng dati, hindi niya na lamang ito pinansin at sa halip ay nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Pero nagulat siya nang sabuyan siya ng buhangin ng mga ito. Mabuti na lamang ay sa katawan niya tumama kaya't hindi siya napuhing. Umalis na rin kalaunan ng dalawang maldita kaya't dito na nakahinga ng maluwag si Edna. Dahil dito ay nagpatuloy siya sa surfing at sinulit niya ang ganda ng panahon. Ngunit nang pag-uwi niya, di niya inaasahan ang magiging tagpo. Paano ba naman kasi ay hinarang ulit siya ni Rowena at Pauline. Dito ay sinumula na naman siyang hamakamaki. Ibalik niyo na nga yung ninakaw niyo kila Don Hernandez. Nakakahiya. Sige kayo, baka buhayin ulit nila yung kaso dahil pumupunta-punta pa kayo rito. Sambit ni Pauline. Makakalimutan na nga sana yun ng tito ko eh. Ibinabandera niyo pa yung pagmumukha niyo dito sa lugar namin. Mga magnanakaw. Saad naman ni Rowena. Dahil dito, hindi na nakapagtimpi pa si Edna. Pasarkastiko siyang tumawa habang nagsasabing, hanggang ngayon ba naman naniniwala pa kayo sa mga kwento-kwento? Pinapalaki niyo lang ang issue na dapat sana'y matagal nang tapos. At ikaw naman, Rowena, ngayon ko lang nalaman na tsuhin mo pala si Don Hernandez, ha? Dahil sa pahayag niya ay di iyon nagustuhan ni Rowena. Second cousin yun ng papa ko. Ayaw mong maniwala? Gusto mo pagsampal-sampalin pa kita para malaman mong katotohanan eh. Nanggagaliiting sambit ni Rowena na gusto sanang lusubin si Edna. Ngunit pinipigilan lang ito ni Pauline. Hindi na sumagot pa si Edna at sa halip napapailing na lamang siya at dumiretso na siya pa uwi sa kanila. Dahil sa pagod ang katawan niya, sa maghapong pagsusurfing, nagpahinga na lamang siya maghapon. Pero sumapit ang gabi kung saan ay pupuntahan sila ni Don Hernandez. Nagsimula iyon nang may kumatok sa pintuan, kaya naman pinagbuksan ito ni Chong Clemente. Nalaman ko nakakarating lang ng mag-ina. Nasaan na sila? Tanong pa nito. Nang marinig iyon ni Edna ay siya na mismo ang lumapit dito at nagbigay galang. Magandang gabi po, Don Hernandez. Ano pong kailangan nyo? Gabing-gabi na po ah. Gusto niyo po ba ng maiinom gaya ng juice? Mabilis na umiling ang matandang lalaki. Hindi ako inom ng juice mo. Wag na lang. Ayaw ko kasi ng tubig na galing sa poso. Baka sumama lang ang sikmura ko. Anyway, nagpunta lang naman ako rito para sabihin sa inyo na bayaran nyo na yung ninakaw ng ama mo sa amin. At wag mong iinsultuhin yung pamangkin kong si Rowena. Maliwanag ba? Para hindi na kayo magka-problema at maging miserable ang buhay nyo. Sige, makakaalis na ako. Pagbabanta pa nito sa kanila. Kaya naman nagkatinginan na lamang ang magtsuhin. Samantalang si Aling Adelina ay naalimpungatan ng sandaling iyon. Kaya't natanong nito sa anak ang naging sadya ni Don Hernandez. Bagay na ikinuwento naman ni Edna. Wala tayong babayaran.
dahil ipapamukha ko sa lahat kung sino ang tunay na magnanakaw. Seryosong sambit ni Aling Edelina. May naging payo naman si Edna sa ina. Sabihin niyo na lang po yan pag kinakailangan na ma. Kaya naman napatungo na lang si Aling Edelina at bumalik na sila sa pagkakatulog. Kinabukasan, napagpasyahan ni Edna na siya'y mag-grocery. Paano ba naman kasi, ubos na ang mga nakastock na pagkain. Hindi na niya sinama ang ina at baka kasi hindi ito sanay na mapagchismisan. Agad siyang nagtungo sa grocery store at namili. Tumagal siya ng kalahating oras roon sapagkat namili siya ng pang isang linggo nilang pagkain nang sa ganun ay di na siya araw-araw pa na mamamalengke. Pagkatapos nito ay lumabas na siya sa grocery store. Naghanap siya ng masasakyang tricycle para makauwi na siya sa kanila. Nang ibaba na siya ng driver at nang dukutin niya na ang wallet sa kanyang bag, nagwala ang lahat ng laman niya sa katawan nang may makitang ahas sa kanyang bag. Muntik pa nga siyang makagat. Mabuti na lamang ay agad itong napagpag. Nalaglag ito sa lupa hanggang sa gumapang na palayo. Dahil sa reaksyon niyang iyon, ay pati ang driver ay nagulat at nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. May ahas sa bag ko, Manong! Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganoon. Hinala ko baka sa baggage counter yun. Napagtripan siguro ako ng mga empleyado roon at nilagay po ang ahas sa bag ko. Sambit ni Edna. Abay, posible yan, Iha. Pero baka may ahas talaga at lumusot lang sa bag mo. Pero parang malabo yun dahil siguradong araw-araw namang nililinis yun. At bawal makialam ang mga empleyado sa di nila pag-aari. Pero alam mo, kanina habang nasa biyahe tayo, parang merong bumubuntot na kotse sa atin. Ewan ko, ganoon kasi nakikita ko sa side mirror eh. Sambit ng driver. Kaya naman napaisip ng malalim si Edna kung sino kaya ang gagawa nun. Agad siyang nagbayad sa driver para makapasok na siya sa bahay. Nang nasa loob na siya, naikwento niya ito sa kanyang ina at tiyuhin. Kaya't may naging tugon roon ng kanyang ina. Malakas ang kutob kong may kinalaman roon si Don Hernandez. Hindi ba sabi ng driver na nasakyan mo, may bumubuntot sa inyong sasakyan? Ngayon ang pag-uumpisa ng pag-aasik ng lagim niya sa atin. Kaya dapat maghanda tayo, anak, dahil hindi natin alam kung ano yung takbo ng isip ng taong yun. Napabuntong hininga naman si Edna. Kinakabahan siya sa mga magaganap pa sa susunod na araw. Maya-maya pa, ay mayroon siyang naging suwestyon kay Aling Edelina. Umuwi na lang kaya tayo, ma? Agad na umiling ang kanyang ina habang nagsasabing, hindi dapat tayo magpapatinag sa kanya. May plano rin kasi ako, anak. Gusto kong ilantad sa harap ng maraming tao ang ginawa niyang kabuktutan sa pamilya natin. Agad namang ginatungan ito ni Chong Clemente. Huwag kayong mag-alala. Wala naman dapat kayong babayaran sa taong yun. Wala kayong dapat ikatakot. Kung sino man ang dapat na matakot, walang iba kundi siya. At ipinapangako ko sa inyo na hanggat naririto pa kayo, ay poprotektahan ko kayo at walang mangyayaring masama sa inyo. Dahil dito, ay napangiti na lamang si Edna at nagpasalamat sa kanyang tiyuhin. Hindi na lumabas-labas si Edna ng sandaling iyon. At bagkus ay nagluto-luto na lamang siya sa loob ng tirahan. Sa sumunod na araw, nawalan sila ng tubig kaya't napilitan na lamang si Edna na magigib sa kabilang kanto para makaligo na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na naroon pala sina Pauline at Rowena. Hindi naman sila nag-iigib. Nandun lang marahil ang mga ito para hintayin siya at muling hawakin. Oh, ano ka ngayon? Hindi ka pa rin ba naniniwala na tsuhin ko si Don Hernandez? Balita ko pumunta siya kagabi sa kulungan ng baboy niyo, ha? Sa kubo pala ninyo. Sambit ni Rowena. Oo nga. Kaya ngayon, mabubunyag na muli ang baho ninyo. Sambit naman ni Pauline. Kaya naman kahit na nanggigigil na sa dalawang ito, ay hindi niya na lang pinansin pa. Para naman wala ng gulo. Sa totoo lang, umiiwas lamang siya sa iskandalo. Kahit na ang totoo'y, gustong-gusto niya na ang mga itong saktan. Nagigib na lang siya ng matiwasay kahit pa dakdak ng dakdak ang dalawang maldita na ito. Pagkatapos niyang magigib, dumiretso na siya sa banyo para maligo. Kaya naman dito na siya nakahinga ng maluwag dahil malayo na siya sa dalawang yun. Pagkatapos niyang maligo, nagulat siya nang merong binatilyo ang lumapit sa kanya. Ate, kaibigan po ng tsuhin niyo yung nanay ko. Kaya naman nang makita kanya kanina na nag-iigib, inutusan niya ako na ibigay sa inyo ang isang balde ng tubig na to. Baka kailangan niyo raw kasi sa paghuhugas ng pinggan. Sambit ng binatilyo. Nako, maraming salamat bro.
Sige, babayaran ko na lang to. Sandali lang at pupunta ako sa loob. Mabilis naman siyang pinigilan ng binatilyo. Ang sabi nito ay libre lamang iyon. Huwag siyang dapat na bayaran. Kaya naman nagpasalamat ulit si Edna. Tamang-tama naman dahil hindi pa nakakaligo ang kanyang ina. Kaya ibibigay niya na lamang ito kay Aling Edelina. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina nang malaman iyon, kaya't agad na itong naligo. Habang nagpapahid ng lotion si Edna, narinig niya ang malakas na palahaw ng kanyang ina sa loob ng banyo. Kaya naman agad siyang nagtungo roon at kinatok ang pintuan. Pagbukas nito, ay nagulantang siya nang makitang namumula ang balat ng kanyang ina, lalo na sa braso. Animoy nalapunos ito. Kaya naman agad niyang binihisan ng ina at mabilis na isinugod sa ospital. Ayon sa doktor na tumingin, maaaring yung tubig raw na ipinangligo ng ina ay may nakahalong asido kaya't nalapnos ang balat nito. Mabuti na lamang ay di ito purong asido kaya't rashes lamang ang tinamo. Dahil dito ay agad niyang sinisi sa binatilyo kung bakit nalapnos ang balat ng ina. Kaya nga lang, napagtanto niya na ano kaya ang motibo ng taong iyon para gawin ang bagay na iyon. Kaya't nangako siya sa sarili na sa oras na makalabas na ng ospital ang ina, papaimbestigahan niya iyon at papanagutin ang mayroong sala sa nangyari. Malabo naman kasi na magagawa yun ng binatilyo, lalo na't ang mismong ina niya ang nagsabi na kaibigan ng tsuhin niya ang nanay nito. Kaya naman kahit nasa ospital pa lamang sila Edna, may hinala na siya kung sino ang posibleng may gawa nito. Makaraan ng 2 araw, sa wakas ay nakauwi na rin sila. Walang naging problema sa bayarin sa ospital dahil may pera naman si Edna. Nakapag-imbestiga na pala si Chong Clemente. Ayon rito, yung binatilyo na si Mark ay napag-utusan lamang talaga ng ina nito na magbigay ng tubig kila Edna dahil naaawa itong masilayan siyang nag-iigib. Pero wala naman raw talaga itong intensyon na masama laban sa kanila. Lalo't ang gusto lang naman ito ay ang makatulong. Kaya naman nagtanong-tanong pa raw si Chong Clemente kung may iba pang kaganapan. Ang kwento naman ng ina ni Mark, may 2 dalaga raw na bumangga sa kanyang anak habang bitbit nito ang balde. Parang sinadya nga lang daw ng mga ito na gawin iyon. Kung hindi raw siya nagkakamali, ang 2 dalagang iyon ay sina Pauline at Rowena. Kaya't meron nang naging pahayag si Edna nang matapos magkwento si Chong Clemente. Malakas po ang kutob ko na naglagay ng asido ang 2 yun, kaya't nagkunwari lang na binunggo si Mark. Magbabayad ang 2 yun sa akin. Sa kabila ng pag-aawat nila Chong Clemente at ng kanyang ina sa kanya, ay hindi siya nagpapigil. Dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ng 2 maldita. Alam ni Edna kung saan naglalagi ang mga ito. Hoy! Kayong 2 demonyo kayo? Bakit niyo yung ginawa kay Mama, ha? Alam ko na kayo ang naglagay ng asido sa tubig na pinaliguan ni Mama. Dahil alam ko na kayo lang ang may malaking inggit sa amin. Sigaw ni Edna habang isa-isang dinuduro ang 2 babae. Pasarkastikong napatawa naman si Rowena. Kami? May inggit sa inyo? Bakit naman namin kayo inggitan ng anak ng magnanakaw? At hampas lupang gaya mo? Hindi kami ang gumawa nun. Dahil sa dami ba naman ng may galit sa pamilya mo? Hindi namin alam kung sino. Sambit ni Rowena. Kaya nga, bintangera. Gatong naman ni Pauline. Pasarkastikong tumawa si Edna. Walang may galit sa pamilya namin. Dahil kayo lang naman na malapit kay Don Hernandez ang nagagalit-galitan eh. Oo at may chismisan sa lugar na to. Dahil hindi nila alam ang totoo. Pero ang mga taong iyon ay di galit sa amin. Kundi kayo lang. Dahil nung kakarating pa lang namin dito, siguro ay binayaran na kayo ng pamilya Hernandez para pag-initan ng pamilya namin. Ako nang nagsasabing lilitaw kung sino ang tunay na magnanakaw. Matagal lang nananahimik ang pamilya namin, pero di yun nangangahulugan na nakalimutan na namin ang atraso ng mga Hernandez. At isa pa, titiyakin ko na makukulong na kayong 2 bukas. Matapang na pagbabanta ni Edna. Sige lang, tignan natin kung sinong makukulong. Ang yabang mo Nakarating ka lang sa Maynila, ganyan ka na makapagsalita. Hindi mo pa rin ba alam na pareho na kaming abogada ni Rowena? Nakaliblang kami ngayon. Kung tutuusin, dapat susulitin na namin ang bakasyon sa beach. Gusto naming tumambay ng magdamag roon, kaso naaalibad ba rin na kami sa'yo eh. Oo nga, nakakabwisit. Saad naman ni Rowena. Nagpakawala naman ng mahulugang ngiti si Edna. Pinapatunayan niyo lang na malaki ang inggit ninyo dahil sa mga pananalita ninyo. Dapat lang, nasulitin niyo ang bakasyon niyo. Baka kasi bukas, o sa makalawa, o sa susunod na linggo, maghihimas na lang kayo ng rehas
at maghihintay ng paglaya. Nang bigkasin iyon ni Edna, makikita sa anyo ng dalawang babae ang labis na kaba at takot. Para silang natauhan sa inihayag ni Edna. Kaya naman tumalikod na ang dalaga. Kaso nga lang may pahabol pa na sinabi si Pauline sa kanya. Sino ka para mapakulong kami? Isa ka lang namang hampas lupa at anak ng magnanakaw eh. Subalit sa sinabi ng maldita, ay pinili na lamang ni Edna na wag nang patulan pa ito. At dahil sa ebidensya na nakuha niya ay kinabukasan, kinasuhan niya na si Pauline at Rowena dahil sa pagpapahamak ng mga ito sa kanyang ina. Mas lalo pang tumibay ang demanda na isinampa niya nang mapulot niya ang botelya ng asido sa basurahan. Pinaimbestigahan niya iyon sa mga otoridad. Lumalabas na yung fingerprints na nakuha roon ay pagmamayari ni Pauline. At may fingerprints rin na galing naman kay Rowena. Kaya naman kahit na abogada pa ang mga ito ay nagkaroon lang ng konting hearing at kalaunan sa kulungan rin agad ang bagsak ng mga ito. Pinaimbestigahan niya rin ang mga empleyado sa grocery store na kung saan ay pinaghihinalaan niya na may isang salarin roon na naglagay ng makamandag na ahas sa kanyang bag. Agad namang umamin ang suspect na ang sabi, binayaran lamang siya ni Don Hernandez para ipahamak si Edna. Kaya naman kinasuhan ni Edna si Don Hernandez at ang ilang miyembro ng pamilya nito na may atraso rin sa kanila. Kinukuha niya na rin ang pagmamayari ng kanyang ama. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, yung kayamanan pala na kinukuha ng ama ni Edna noon kay Don Hernandez ay pamana pala ito ng kanyang lolo na kinamkam ng taong iyon. Solong anak lamang kasi ang ama ni Edna. Hindi ito nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina. Ito kasi ang nagbabantay hanggang sa huling hininga ng kanyang lola. At dahil sa kakulangan sa pinag-aralan, nabola ang ama ni Edna ni Don Hernandez. Naging magkaibigan kasi sila, kaya naman nakuha iyon ni Don Hernandez. Pero sa araw na iyon, may mga dokumentong ipinakita si Edna na magpapatunay na pagmamayari nga iyon ng kanyang ama. Kaya naman agad niyang nabawi ang kayamanan at naibilanggo na si Don Hernandez. Lingid sa kaalaman ng lahat, itong si Edna ay nagmamayari na pala ng malalaking kumpanya sa Maynila. Kaya ganun niya na lang kadaling napakulong si Don Hernandez at ang ilang miyembro ng pamilya nito kahit gaano pa sila kayaman. At dahil sa matibay niyang ebidensya at dahil siya na ang mas makapangyarihan, wala nang nagawa pa ang pamilya Hernandez. Noon kasi ay nag-aral ng mabuti si Edna para maghiganti sa pamilyang ito hanggang sa siya ay makapagtapos. Samantala, sa mga sandaling iyon, nagbabakasyon lang pala sina Edna at ang kanyang ina sa probinsya para kamustahin si Chong Clemente. Sa katunayan, matagal na nilang tinutulungan si Chong Clemente. Hindi lang ito nagpapagawa ng konkretong bahay dahil mas komportable ito sa kubo lamang. Humble rin ito gaya nilang mag-ina. Kaya pala ganun na lang ang pagkagulat ng tiyuhin ni Edna at ni Aling Sonia ay dahil ngayon lang ng mga ito nalaman na meron na pala silang malalaking kumpanya sa Manila. Samantala, yung nabawi ni Edna na kayamanan kay Don Hernandez ay dinulog niya iyon sa ama. Ang sabi naman nito ay ipagbili na lamang ang kayamanan at ang pera ay itulong na lamang sa mga tao sa kanilang probinsya. Bagay na ginawa naman ni Edna. Dahil dito, nakapagpatayo siya ng factory ng mga sapatos sa kanilang lalawigan. Kaya naman nagkaroon na ng trabaho ang mga mamamayan roon. At yung mga dating hindi nakakapag-provide sa pamilya ay nagagawa na ng mga ito dahil sa tulong ng pamilya nila Edna. Dahil dito, tumaas ang respeto ng mga tao sa kanilang pamilya. At tuluyan nang nabura sa mga isip nito ang maling chismis. Samantala, napagamot na ni Edna ang kanyang ina sa pinakamahusay na doktor. Kaya't nanumbalik na ang kinis at kagandahan ng kutis nito.